Overcoming temptation. So shall we all stand? Let's open our Bibles, turn it to the book of James, chapter 1, verses 13 to James chapter 1, verses 13 to 15. Okay, sige, ato ning akong pagabasahon, sundi lang sa inyong mga mata ang tulo ka mga verses. Magasugod ko sa verse 13. Are you there? Amen. Okay, sa verse 13 nagaingon siya, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again for this time. Malandong mi sa imong pulong pinagi sa Sunday school time. We pray that you will bless us, open our eyes that we may behold wondrous things out of thy word, O God. We commit to you the rest of this time for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Okay, manglingkod mo. So, overcoming temptations. If you notice, atong na-define kini ang temptation in two ways, no? The first one is to prove or to test. As God tempted Abraham, that means to say that God tested Abraham, tested his faith in offering his only son para sa Ginoo. And if you notice, in that case ni Abraham, he passed the test, no? Yang i-offer pero nag-provide ang Ginoo og sacrifice. And the kaduha nga definition that we have last time is to entice one to commit sins, no? Danihon ka para makasala mo gani ang model prayer ni Jesus nga gitudlo niya sa mga disipulo, nagaingon siya, and lead us not into temptation but deliver us from evil. No? Because temptations are there, it might entice us to commit sins, but there is the definition of temptation. Okay, enticing one to commit mistakes or sins. Okay, where sin is, we mean missing the mark. God wants to obey this one, and if we miss the mark, that's why, or meaning we disobey, we commit sin. As being done or as encountered by Eve and Adam dito sa Garden of Eden. So which brought us to the mechanics of temptation. So kung yung nadumduman sa storya sa serpent, no, nga tukang Eve. So in that case, one of the mechanics of temptation was through questioning. Sa dihang mangutana na gani, pangutana na ang faithfulness sa Ginoo, ang ikaayo, dayon pagkaikaduha through entertaining, no? Imo siya nga entertain ang mga doubts nga mo or mga questions nga mo rise up sa imuhang hunahuna, in that way nga mo question ka sa promises sa Ginoo. So that's a thing nga diin mechanic nga diin kita matintal, no? So even through doubting, no, magduha-duha na sa ihang sa gisulti sa Ginoo, sa case ni Eve, ingon ang Ginoo nga surely thou shalt surely die, pero ingon ang kaaway dili ka mamatay. In that way gipaduha-duha, nagdoubt ang tao in that sense. Then the thing is, the next is through deceiving, no? Sa verse 6 atong gitun-an na the woman was being deceived by the subtleness of the enemy, the serpent that was being used by the devil. Okay, so in that case, no, so na-deceive siya, then because of through persistence sa kaaway, sa diablo, nga diin ang katong iyahang pag-communicate, no, iyahang gipadayon sa kangibhantod nga siya matintal or makasala. So in that case, persistent kayo ang kaaway, ang devil or serpent, then through departing, no? In verse 6 gihapon makita nato dito that Eve in a long run she took of the fruit thereof. Though that forbidden fruit yan ang gikuha. And with that, tungod kay nagpaduol na siya sa sala, no? Nagpalayo na siya, bipadul na hinon siya dito, nagpalayo siya sa gimando sa Ginoo. That's why she committed sin. So through sinning.
He did it, she did it, and gave also her husband with her, and he did it. So kaon sila og tetod because of disobedience. So that was it. So these are the 7 mechanics that we have mentioned last time on temptation. So that is the case of Adam and Eve. Now, katong gibasa ganiha sa atong text, sa James, kung ato to siyang balikan, makita nato ang role sa Ginoo ug ang atong kadausa nga mga responsibilidad. So, nganong matintal ang usa ka tawo o mo-yield siya sa temptation, natay tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Og ang role sa Ginoo mao ni ingon sa verse 17 according to the book of James chapter 17 rather of chapter 1. Okay, let no man say when he is tempted, unsa daw? Kung gitintal ka, di ta mo ingon nga gitintal man kus Ginoo. Katong case nga kang Abraham, if you notice, kadto to test, that is to test his faithfulness sa Ginoo. Kana mingon nga gitintal ka nang mismo ang Ginoo ba tintalon ka pagpakasala. Dili na buhat sa Ginoo, no? Yeah. For God cannot be tempted with evil, okay? So neither tempteth he any man. So kita nato even sa time ni Jesus when he was here on earth, nga diin gitintal siya after that the 40 days of fasting, nga diin sa ingon gitintal siya sa yawa. Okay. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. So mao nang dili po manintal ang Ginoo nga para kita i-entice ta para to commit sin. Pero ang usa ka verse nga makita nato nga naghisgot sa about sa temptation is in 1 Corinthians 10:13. Unsa gani giingon niya sa 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you but such as is common to man. So mga temptasyon common na siya, murag walay unique ka temptasyon nga ikaw ra gitintal ana, ang uban wala, common na siya in essence. But God is faithful. Praise the Lord, kay ang Ginoo faithful, who will not suffer us to be tempted. So dili siya mo igahatag sa temptation, but He is faithful, will not suffer us to be tempted, but will with the temptation also make a way to escape. Kaya ingon siya, for you tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape. Nga naman, that ye may be able to bear it. So kung ang imong sukod sa imuhang Kristohanong pagtuokotobra diri, para gusto man nga ma-increase atong faith. But in that sense, nga dili gusto ang Ginoo nga ang imong temptasyon, labaw pa sa imuhang ma-bear or ikaw able. No? So in that sense, makita nato ang faithfulness sa Ginoo, di na niya gitugot. And even in that sense, naghatag siya lugar nga diin kita makaiskapo, makakalagyo, makalakaw, makabiya or mo depart ug dili inoon matintal or matempt. So makita nato sa kang James atong ibasa ganiha nga ang yang teaching sa temptation, ang emphasis is unsa man sa verse 14. But every man is tempted when, kanus daw matempt ang usa ka tawo or matintal? When he is, unsa daw? Let's read that. When he is drawn, come on, read that. Drawn away in his own lust and enticed. Unsa to definition nato, second definition sa temptation? To be enticed, no? To commit sin. So sa diha nga may paduol ta, may puwat ta may kalawgiw, but rather may entertain ta sa sala atong gi-embrace ang sala na entice ta. So that's the way nga ang usa ka tawo o usa ka Kristohanon matintal. No? So ato na responsibilidad. Okay? Wala taghimo sa Ginoo nga robot, natay desisyon nga paghimuon, whether to yield to temptation or mokalagyo o mobiya sa maong nga temptasyon. Okay, mo resist sa temptation. Okay, so ingon gani siya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Resist the devil and he will flee from you. So instead nga paduol ka sa temptasyon, draw nigh to God. So mao na ato makita sa pulong sa Ginoo usab. Now, at hindi ata sa ikatulo, the source of temptation. Manggigikan ang temptasyon.
So basi ming gikan ra lagi niya ng pirmiro at nailain. Okay. Of course, part of this is from Satan, no? So kanus asa ang gigikanan sa temptasyon gikan sa kang Satanas. Okay, sa unsa nga paagi through misunderstanding and unforgiving spirit. Tanawon gani nato dis sa 2 Corinthians chapter 2 verses 10 and 11. Okay, nagaingon siya diha si Paul, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything to whom I forgive it for your sakes, forgave I it in the person of Christ. Okay. Kaya nga daw nga magpasaylo, kinanong pasaylo, lest Satan should get an advantage of us. So maumang gud ni pamaagi nga, da kay unforgiving spirit, dili ka kabalo mo pasaylo, kuha na sa Ginoo, diha na murag asa sa kaaway, mura nag-iyahang gate ba, makasulod ko sa iyang kinabuhian ni kay na siya espiritu nga dili mapinasayloon. No? So kung dili ka mapinasayloon, dili ta mapinasayloon, dili na para sa atoa. No? It will consume us. Kana bitaw makakita ka sa kinsa imong kaaway nimo or nakasala nimo, then murag sa ilaha pa mubukal imong dugo, no? In that sense, ang imong health actually ana is scientifically makahatag na nimo more toxins than dili makadaot sa imong lawas. So in that sense, kung dili ka kabalo mo pasaylo, so naa siya'y di maayo nga epekto. Ug mao ray gusto sa kaaway nga atong gusto nga buhaton. Di ta mo pasaylo sa usa nakasala nato. If you notice katong sa parable katong how the one nga nakasala siya dako siyang utang pero gipasaylo siya sa iyang master, no? Tungod sa iyang sala kay siya gipasaylo siya or ato. Pero siya mismo nga naay nakautang sa iya unsa iyang gibuhat? Haska, murag iya pang iduot, no? Murag si kinsa siya ba nga nakautang. So dili na gusto sa Ginoo nga atong buhaton nga after all kita mga good as mga utangan man ta, di ba? Makasasala ta, di ba? Makasasala ta, giluwas ta sa kuan pag giluwas ta gikan sa silot sa sala, no? So gipasaylo ta sa atong mga kasalanan. So isn't it proper for us to also to forgive others? So mao na ito ang makita diri. So if we will not do that, Satan will get some advantage of us. Okay, mao na usa sa iyang mga strategy. Ayaw pagpasaylo para imong kinabuhi magmiserable. Pero ug nakigipasaylo na nimo, no? Tagaan nimo in contrast imong pasaylo, imo pantagaan. Imo siyang tagaan og pabor. Mas malipay pa ka o naapay kalipay sa imong kasing-kasing. Dili kayugot, dili magdugang og toksin sa imong lawas. Matthew 6:15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Okay? So meaning kung di ta kabalong pasaylo, neither will your Father forgive your trespasses. So gusto ba mo dili mo mapasaylo sa inyong mga sala? So ayaw pagpasaylo sa uban. So that is the thing here. Dayon unsa pa sa Hebrews 12:15, looking diligently lest any man fail of the grace of God. Unsa may grasya sa Ginoo, grasya sa Ginoo nagdagaya, di ba? Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Kaning kayugot nimo murag maghatag og root root of bitterness. Murag na kay pagka-bitter, no? Lahi ang imuhang attitude toward others because of sa imuhang pagkayugot sa iya, no? So in that sense, dili siya maayo, no? So thereby many be defiled. Makadaot sa atoa. So but rather let's look diligently, no? Sa kay basig ma-fail ta sa grace sa Ginoo. So that is true misunderstanding and even misunderstanding o di ka kapasaylo, diha ang punto, ang kaaway, tagaan nimo lugar ang kaaway nga mo atake sa imuha in that sense through unforgiving spirit. What else? Even through the pleasures of this world. Do you remember the time nga si Jesus nag-fast for 40 days and 40 nights? Dayon after then tental siya sa devil sa Matthew 4 verse 8 and 9. So the second attempt na ni sa devil nga tintalon si Jesus. Siya again the devil taketh him up into exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world
and the glory of them. Kana bitaw noon di man kita magtan-aw ta diri narata diri murag di man tayo maibog sa unsay nas kalibutan. Pero what if naagi offer ba sa kalibutan? What if you are in some perspective higher than where you are now, and in that way makita nimo uy pagkanindot ba sa kalibutan? What can it offer? And the sins that are beyond there, nga diin part na sa pag-offer, nga diin mo hatag nimo pleasures and the things nga makatagbaw kunuhay sa imuhang unod, not knowing unsay resulta adto nga mao di man na mo i-offer pod sa yawa ngayon kag naisala diri nga makapatay nimo. Ang offer ang katumang yung pleasure. So in this case, the devil offered Jesus the pleasures of this world, no? Pero anihingon siya, and he saith unto him, kang Jesus bingon siya, tanan nga mga butang, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Oh. So in that sense, morabag, good as saying, morabag ihatag na imong kalag nako, kaya akong ihatag nimo ning tanan, imulang kong simbahon. So in that sense, simbahon, instead nga mani ka sa simbahan, instead nga magbasa ka sa iyong pulong sa Ginoo, magampo ka, adto ka sa pleasures of this world. You can name it. No? Hibala nimo unsa toy nakapalayo nimo sa pagampo, unsa toy nakapalayo nimo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, unsa toy mga butang nga nakapalayo nimo para mosimba ka. Those things are pleasures of this world that the devil offered you para lang di ka makapadayon sa pagsimba sa tinuod og buhi nga Dios. Ug ang masimba parang sa implication ang yawa nimong gisimba. Gilalaman ka, supposedly na ata diri, o naa salamat sa Ginoo kay naata. Pero ang uban tuwa sa ahaman, tuwa sa mga lugar nga mabugnaw, makalulinghayaw, no? Makarelax in that way nga diin, nindot man ang mo relax, pero na time nga there's time for everything. And now is the time for us to worship God. Amen? Salamat sa Ginoo kay naata. Time nga diin maka-offer ta sa ato ang tithes and offering, maka-honor ta siya through our faith and promise giving, no? In that sense. So pero ang pleasure sa kalibutan gusto nga diin di ta mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So not only through unforgiving spirit, the pleasures that the world can offer, but even through some careless people. Mga butang nga din murag knowingly or unknowingly, gigamit na nila sa kaaway para murabag ikaw tintalon. No? Unsa man sa case ni Jesus, katong time nga diin, nag-ingon siya sa Matthew 16 verse 21. So good. Siya, from that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, unsa daw ni, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. So he told him about his coming crucifixion dito sa maong ato nga time. Pero sa ingon ni Pedro, then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee." So, gipanagna ra gud, umao na gunay propesya or mao nay padulngan sa atong Ginoong Hesus nga diin to die for us. Pero unsa man pero si Pedro nagapagamit, no? Gapagamit sa kaaway siya. Pero makita na ito, mura mag-concern das Pedro. Pero unsa may answer ni Jesus? But he turned and said unto Peter, "Get thee behind me." Kisay yung katubang, si Satan ba dili? Si Pedro. Pero yung sayang ingon, "Get thee behind me, Satan." Oh. So na mga offer po nato nga diin, murag offer nga diin, murag maayo ni sa imo, makapalayo nimo sa imong mga kasakit o makapalayo nimo sa imong mga persecution sa Ginoo. Ayaw dala-dalag Bible padong dito kay para di kayagayagaan, no? Ayaw pag-ampo pirmi para dili ka inon nga unsa pa in that sense. So in this case, Jesus mismo nangingon kang Peter, "Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men." So katong gisulti ni Peter is para sa pabor sa tao, but not on the will or the concerns of God. So through careless people, pwede po ta mo na source sa temptation. Bitaw tuod no, nga naman nga musimba man ko karon, nga tuod daghang offer dito. To is something waiting. Panalangin yata to, no? Parang ana, something nga diin
to get you away from your priority of serving Him, of worshiping Him, in doing your own thing with your personal devotion sa Ginoo as part of your service to Him. So, sana siya, through Satan, nga source sa temptation. But not only that, si Satan yun ipermi atong i-blame ani. But note that it is also from the world. Okay, asa ta nagpuyo? Sa Venus or sa Mercury? Sa kalibutan, no? Nata sa earth. Okay, unsa may ingon sa 1 John 2, sugdan nato sa verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. For all, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay, unsa ingon siya sa verse 16. For all that is in the world, what is in there? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. No? Is not of the Father, but is of the world. Okay? Okay man tang na okay kaya na nga kita gipanalanginan sa Ginoo na himotang successful. Pero ang case nga diin ang kalibutan gusto siya nga diin nga i-offer niya mo nga ikaw gyud sikat, no? Ikaw gyud something is in here, something is sweet, it smells good, or something that is bugnaw kaayo, something that is really magpanikan ni ba, murag imuhang tiil di magkatul kung dili ka kadto bulangan or somewhere nga diin dili mahimaya ang Ginoo, di ba? So in that sense, mao na mga offer sa kalibutan nga haska. Di ina mo yung offer ka, mingo ka, atos bulangan para mapildi ka. Dili, oy, atos bulangan kay mao na imong hilig. Nice kayo, imuhang ka na imong tari. Unsa ba na diha, nga diin, pag kakawa kag bihag, unsa man. Wow, naakay madalang bihag. Or ang imong manok magibihag, no? Something inana. So, one is that of the lust of the flesh, no? So makita nato even sa few more verses nga diin mapakita nato nga mao man ning nasa kalibutan, no? The world, the lust of the flesh, appeal na diri so from the world. So diri nato makita nga din through this matintal or na temptation. But because after all, the flesh is weak, sinful, and even against God. Matthew 26:41, it says, watch and pray. Ano daw? That ye enter not into temptation. Wala gyud maing laki nga diin mingo ako ning tubangon ning temptasyon sa ako lang way ampo-ampo. No? Walay precautionary measures. No? So walay maayong laki di ana. The spirit indeed is willing but the flesh is weak. Labi na og ang itkuan na ang temptasyon katong something nga murag sa ilha pagitawag nila darling sins. Offer buy one take one or for free nga mga darling sins. So kuan na ni barato na kaini ron kay imo man suki naman ta. Suki sa imong sala. Barato na kaini nimo. Imo na ning buhat. Buhatan na pod. Okay? So in that sense makita nato the flesh is weak. Salamat sa Ginoo nakaabot ta diri, di ba? Ang uban diri murag gaaginod pagpadulong diri. Pero salamat sa Ginoo nakaabot mo. Ang flesh dili gusto ko ito si pare. To si Mari, murag tuon ta mi adtuon. Enjoy ra ba to? Nganong nako diri. Di ba? That is the the flesh is weak. Unsa pa sa Romans 7:18. Ingon si Pablo diha, for I know that in me, that is in my flesh. Sa sulod, no, sa lawas. Sa ato ng lawas dwelleth no good thing. Walay maayo nga butang diri sa atong lawas kay ngano daw? For to will is present with me. Nakay willpower ba? Is present with me, but how to perform that which is good I find not. Kapalo ka unsay maayo, unsay maayong butang nga diin makapamaya sa Ginoo that you can serve Him through in some spiritual essence, but because of your flesh it dragged you pabira. Nga diin para di nimo buhaton ang angay nimo butang buhaton para sa kahimayaan sa Ginoo, para sa pag-alagan nato sa Ginoo. Because the flesh is sinful, no makasasala. Kinsay way sala diri pataas ang tingkoy. Samot na ko. So wag makapataas sa atong tingkoy diri kay gawas pa makasasala tang tanan. Galatians 5:17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Nganong dili ta makapadayon sa pagbuhat ug maayong butang, nganong dili ta makapadayon sa pagsulwining, nganong dili ta makapadayon sa
pag-offer sa atong tithes and offering or paghatag sa atong faith promise or all atong kinabuhi mismo sa Ginoo, because unsa man ang atong unod gusto rag unod nun nga mga buhat. The flesh lusteth against God, no? So di siya gusto sa mga butang nga diin espirituhanon, di ba? Oh, so ang unod nun gusto ra gyud siya unod nun nga mga buhat. Pero salamat sa Ginoo natay ilang kalag natay espiritu nga gusto sa Ginoo nga mo communicate mo padayon ta diha sa iya. Amen. Mga igsoon, napa mo diha? Oh, so mao na ato makita diri, the flesh is weak, sinful, and it is against God. If we are to take a look at also the lust of the eyes, just to take an overview, what you see to fulfill your sinful cravings or desires. So pinaagi sa imong mga mata, ang imong kaibog, no? Mga kaibog sa imong mata, unsay mga butang nga whether mabutang man na, either mga material man ang mga butang or mga success man na sa uban imong nakita nga gusto pud nimo, no? Ug unsa pa yung mga butang nga diin nakita nimo sa imong mga mata nga mo crave nimo para mo magpakasala ka, di ba? Oh, unsa may mo nakita sa imong gadget, murag nindot to balikan unya pagka magsimba, no? Something that will tell us to fall into sin, no? So I'm not exempted to that. Ato makita nga din ang pleasures of this world o kanang nga kalibutan puno sa offer nga din kita mobiya o dili makapadayon sa pagpangalagad because of our flesh. Okay, so even sa atong makita sa atong mga mata. Now, dili lang tayo magdugay. Atong tan-awon kining gitawag na tog ako. Ako ba? Di ba? Maayo ko. Ako biya kay hambog kayo ko. Unsay hambog? Humble kayo ko. Unsay humble? Hambog ka do, no? Hambog biya ko. Humble. Gisulti na gini mo, hambog gid ka. Kay puro ra ka ako. Okay, so unsay danger ani nga diin kana bitawng nga diin of succumbing to pride and ego. Meaning when you say to succumb, to lose the determination to oppose this kind of attitude. Kana bitaw mawala na kanang willpower nga mo di ko magpasigarbo. Di ko dapat mo manghinambog. So unsa may danger ani kung di na ka makapugong sa imong pagkahambugiro ba? Oh. So Proverbs 16:18, just to remind us, pride goeth before destruction. Wala gyud garbo nga sunod ana tuwa ka cloud 9. Tuwa ka sa alipap, gi-promote ko sa Ginoo tungod sa akong garbo. Wala. Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. So makita nato unsay consequences sa mapasinar garbuhon, egoistic ka tao. Where will it lead us? It will lead us to downfall. Wala gi down up. No? Downfall. Pagkahulog yun na. Kada bitaw nga pagkasigarbo ka, di ba? Pagpasigarbo pa, sige, ipaburot ka ba? Paburot pa yun, murag balon ba? Wow, maayo ka siya. Hangina, ipaburot yung balon, nakita, nagikayo. Tungkol sa pagkasigarbo, burot yung gayo, kay ipasigarbo man. Nalimot siya, nga balon siya. Tapos siya limit, buto. Ng pagkabalon nga dako, na nahulog. Okay, so that is ang garbo. According to, instead, unsay gingon sa Philippians 2:3 ni Pablo, aygon siya diha, let nothing be done through strife or vainglory. Pero unsa man dili kinahanglan sa pagpasigarbo or para sa unod-nun lang or imuha lang pagka glory to me ba? Glory to me. I'm very unsa ka gibiri-biri ka gasakit ka kay so not for vainglory but in lowliness of mind unsay gingon siya, let each esteem other better than themselves. When you toss yourself up, ikaw gi makita kung gusto ka, no? Kung gusto ka pagpasigarbo. Pero if you mind others for them to be lifted up, walay ga-lift up in that sense nga din siya ikaw makita nga ga-lift, di ba? Kung imong gi-lift siya, kung kinsa imong gi-lift mo ito makita, so ikaw nga nag-encourage sa uban, nagdasig sa uban sa pagpadayon sa pagpangalagad. I don't think nga diin na kay garbo nga diin musikat ko ani ako silang gidasig. I don't think that is it. But this is what it means. So for us to be
instead of doing strife or para glory sa atong kaugalingon, but in lowliness of mind, meaning with humility, let us rather encourage others. Esteem others better than ourselves. Well, in some ways, may ako ano man na siya, yamok-mok. Di ba? Napagitan mo, yamok-mok, mga kakatoka. Tayo pagkasulti pa, perting ko ano ba. Bisag unsa pa kita nga mga tao din, nagi imong makita nga din sa iya ha, nga mas labaw siya kaysa imuha. No? Di man na siya kabalo musulat. Pero, kwartahan. Oh. Di man na siya. So, dili kayo nga hinaan. Pero makita nato nga, in that sense, dili tangay nga mapasigarbo. But rather, let us encourage kato mga weak person nga din, luyas pag mga lagad, rather encourage them. In that way, we are not helping our ego, but rather helping others to be raised, to be lifted up, to serve more sa Ginoo. So to end, let us have some two examples nga diin so unsay makita nato sa ilang consequence sa ilang pagkamapasinagarbuhon, sa ilang pagka-proud, sa ilang pagka-egoistic, unsay resulta. Let's take the case of Nebuchadnezzar. Nakita ni nato sa John Daniel chapter 4, isa sa atong tan-awon diri. Nebuchadnezzar's downfall. Makita nato diri sa verse 28. And this came upon the king Nebuchadnezzar at the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. He was the king. Na? He is looking at his kingdom. And what did he say in verse 30? The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by my might of my power, by the might of my power, and for the honor of my majesty. Oh, nagilugan na niya ang power sa ug ang majesty nga dapat sa Ginoo ra sa di na magtungod ni sa akong pagkaako nga na-build ni nga mao nga kingdom. O di lang to basta-basta lang nga kingdom, ang kingdom of Babylon. So verse 31, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, today it is spoken, the kingdom is departed from thee. So wala na. So kung mo depart sa imong kingdom mo, what is left to you? King ka pa ba? O king koy na lang? No? Kaya wala namang kay kingdom. So dili na kamay mong king. So inside verse 33, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from man, and did eat grass as oxen. Buhat pa ba ni taong tarong? Buhat pa ba ni sa kahari? And his body was wet with the dew of heaven, till his hair were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. Dili ni siya mananapa, tao ni siya. But because of his pride, murag himo siyang, murag ingong na animal ka. So, himo siyang, di na gimakita natong sa hari pa ba ni siya, nga mao ni iyang kahimtang. So, how he was degraded. How his pride will cause him to be gipaubos, no, sa Ginoo. Last but not the least, last few seconds, take a look at the case ni Lucifer. Kinsa ni si Lucifer? So he was one of the sa mga angels dito, kung atong tunan, he was sa diha sa music. But ato makita si Lucifer, he was an angel, become a fallen angel according to Isaiah 14, no, in verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Makita ni Lucifer, actually, this is a great name, pero wala mo gamit ani, no? Kay, say ngalan ni mo, Lucifer. Lucifer ka. Lahi na. Pero this is a name nga nindot unta. Kay nga naman, tungod siyang garbo na mansahan na yung ngalan. Ingon siya sa verse 13. For thou hast said in thine heart, sa iya lang kasing-kasing mo na yung giingon. Siguro, wala kabalo ang uban, pero mo na yung gisulti. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregations in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. Last but not the least, I will be like the Most High. Sumahimo siyang sama sa Ginoo. Sumuunay pag-describe niya sa iyong kagalingon. Mahimo kong
Haska unsay buhaton sa garbo sa usa ka tawo o sa kabinuhat sa Ginoo. Verse 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Take a look at sa rin ang origins of pride and its destructive nga consequences. Ang hell giprepare na para sa demons and his angels, no? Sa yawa kang former Lucifer, pero daghang mo ato dito because somebody or others, also those, they prefer to follow what Lucifer did. They reject Christ, they did not accept Him as their Savior. So, ato ning padayon sa sunod ang atong pagtuon on this part sa overcoming temptation. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this time nga among napadayon na mapagtuon kini nga lesson. Help us Lord to apply this in some ways nga din ikaw mag-glorify sa mong kinabuhi. In Jesus' name, amen. 5 minutes.